Noong bata ako, sa tuwing kami ay magpupunta sa mall kasama ang buong pamilya, dito ako laging sabik pumunta, sa arcade. Kung para sa iba, ito ay gastos, aksaya sa pera o sa oras, para sa akin ito ay simpleng mga laro. Maingay na tunog ng mga makina at isang ikaw na punong-puno ng kasiyahan na kahit sino ay hindi kayang tawaran. Pipila para makalaro, mapapagod, papawisan, pero sa kabila nito, ang kaakibat nitong mga premyo o gantimpala ang magpapawi sa lahat ng ito. Hay, ang sarap bumalik sa pagkabata, kung saan ang pinakamalaking laban ay nasa joystick at hindi sa totoong buhay. Ang arcade na naging tahanan ng aking kasiyahan, buhay pa rin sa puso ko ang musika, ang ilaw at ang mga batang minsan ay naging isang tulad ko. Hindi na mahalaga kung ilang beses kang matalo o hindi mo nakuha ang ninanais mong laruan. Ang mahalaga, may ticket ka pa at may oras pang tumatakbo para sa mga sumunod na laro. Wala pang alalahanin, wala pang iniintindi, puro laro, tawa at liwanag ng mga kumikislap na makina sa madilim na arcade. Noon, hindi pa iniintindi ang score. Ang mahalaga ay ang saya ng bawat tira, bawat hampas ng bola, bawat tunog kapag eksaktong pumasok sa ring. Umiilaw ang makina sa may tutunog ng buzzer. 1, 2, 3, pasok! Natutunan ko na hindi laging lakas ang puhunan. Dapat may tiyempo at tiyaga. Ngayon, dala-dala na ang bigat ng trabaho at lahat ng alalahanin sa buhay. Pero ang simpleng pagbalik at paglaro sa arcade ay nagiging tulay pabalik sa panahon magaan ng lahat. Panahon na kabataan na puno ng ligaya at walang iniisip na problema. Sa totoo lang, hindi naman talaga ang makina ang kalaban natin. Ang totoong humahadlang ay ang mga duda at takot sa sarili nating mga boses. Na ang pinakamalaking laban sa buhay ay hindi ang mga problema sa labas, kundi ang tahimik pero malakas na boses sa loob na nagsasabing hindi mo kaya. Sa bawat pagbato ng bola na simbolo ng problema, kailangan lang natin ay mag-focus at huwag matakot mabigo. Dahil tayo ang may hawak ng manibela hanggang sa makamit natin ang inaasam-asam nating saya at mga pangarap. Dahil sa huli, ito ang magsisilbing ilaw na nagpapaalala kung bakit tayo nagsimula. Na sa bawat pagtatapos may panibagong hamon at sa bawat hamon ay kailangan pa rin natin magpatuloy.